Matapos makabalik sa Pilipinas, nadiskubring may hawak din palang Chinese passport ang kapatid ni Alice Guo na si Sheila Guo. Kaya naman, kinasuhan na ito ng paglabag sa immigration law. At sa pagsisiyasat po ng Bureau of Immigration, tumugma ang fingerprints ni Sheila Guo sa isang Chinese national na nagngangalang Zhang Mier. Kaya lumalabas na nagpapanggap rin umano siyang Pilipino. Ako. Sa harap nito, magsasampa naman ang National Bureau of Investigation o NBI ng hiwalay na kaso ng paglabag din sa Philippine Passport Act laban dito kay Sheila Guo at sa incorporator umano ni Alice Guo sa Pogo operation na si Cassandra Leong. Kunin natin ang live report ni Moira Encina Cruz. Moira! Alex Ali, sinampahan na nga ng mga reklamong paglabag sa immigration law ang sinasabing kapatid ni Alice Guo na si Sheila Guo matapos nga na madiskubre na may hawak rin ito na Chinese passport. Naharap sa mga reklamong paglabag sa Philippine immigration laws at misrepresentation ang sinasabing kapatid ni dating Mayor Alice Guo na si Sheila Guo matapos mabatid na may Chinese passport ito at isa ring Chinese national. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, nakuha mula kay Guo ang Chinese passport na may pangalang Zhang Mier kaya lumalabas na nagpapagap ito na Pilipino. Balido ang pasaporte hanggang sa taong 2031. Once chinarge na natin siya kagabi, so if there's a ground really to deport her, we will issue the order of deportation. But we cannot implement it yet until matapos lahat yung other cases and charges against her outside of immigration. Sinabi pa ni NBI Director Jaime Santiago na batay sa analysis ng fingerprint na isinagawa ng NBI ay tugma ang fingerprint ni Guo sa Chinese national na si Zhang Mier. Gusto ko malaman ninyo na there was a comparative fingerprint analysis between ito, Sheila L. Guo, itong nasa amin, at isang Zhang Mier. Okay? Comparative fingerprint analysis shows that the Chinese Zhang Mier and Sheila L. Guo are one and the same person. So, iisa yun. So, we can conclude na si Sheila L. Guo na nasa amin ngayon ay isang Chinese. Kaugnay nito, sinabi ni Santiago na sampahan din ng NBI ng hiwalay na paglabag sa Philippine Passport Act si Guo dahil lumalabas na iligal ang pagkakakuha nito ng pasaporte. Kaya sinacharge namin siya ng violation ng Philippine Passport Act. Appears that yung kanilang passport ay fraudulently secured. Yun. It only adds credence. Samantala, kakasuhan naman ng NBI ang kasamahan ni Guo na si Cassandra Leong na mga reklamong obstruction of justice, harboring a fugitive at paglabag sa Philippine Passport Law. Si Ong ay sinasabing incorporator ng Pogo sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. Idinepensa naman ni Santiago ang pagdetene ng NBI sa dalawa dahil sa may aktibong utos ang Senado at Kamara na arestuhin sina Guo at Ong. Itinuturing naman ng Department of Justice na breakthrough ang pagkakahuli sa dalawa pero marami pa rin na kinakailangan gawin. We really do hope that in the next few hours and days that even more developments will occur so that we can finally put an end to this case. Inihag pa ni DOJ spokesperson Nico Clavano na patuloy ang investigasyon kung papaano nakatakas at sino-sino ang mga posibleng kasabwat ng mga Guo at ni Ong para makaalis ng bansa. Niniwala ang DOJ at ang BI na iligal na nakalabas sa pamamagitan ng backdoor tulad ng pribadong eroplano o bangka ang dating mayor at mga kasamahan nito kaya hindi na monitor ng immigration. From the onset, alam naman ho natin na wala naman talagang dumaan sa immigration and there perhaps may have been some back-channeling or there may have been a way out of the country na hindi talaga dumaan sa tamang proseso. So these are the things that we are looking at. Kung paano sila nakaalis, kung sino ang kasabwat, how they were able to hop from one country to another.
Alex Ali, mananatili sa kustudiya ng NBI sina Sheila Guo at si Cassandra Leong na kanina ay naisalang na sa inquest proceedings at sila ay dadalhin ng NBI sa Martes sa Senado para dumalo sa isinasagawang pagdinig doon. Balik sa inyo, Alex Ali. Okay, Moira, sa usapin ng custody, dahil kung di ako nagkakamali, parang pinapalagay ng kanilang mga abogado nitong dalawang nadakip ng Indonesian government na bailable itong mga kaso nila. So paano yon? Kung makapagpiyansa sila, pwede sila makalabas. What about the custody na merong kapangyarihan ang Kongreso? Alex, sinabi din ng NBI kanina, yung basis din nila kasi sa pag-aresto dun sa dalawa dahil meron ngang aktibong arrest warrant sa kanila yung House at Senate. Kaya may kapangyarihan silang i-detain sila at kahit pa bailable yung case nila ay pwede pa rin silang i-detain nga ng NBI dahil nga sila ay kailangan sa Senado at Kamara. May arrest order sa kanila ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Hindi, hindi ba pumapayag ang DOJ, NBI na dali na lang nila sa Kongreso? Ba't sila pangahawak dito sa dalawa? Piniliwanag din ng DOJ na kailangan masunod yung proseso. Kailangan silang mabook, makuha na ng mga statement para masampahan din sila ng kinakaukulang reklamo bago sila i-turn over sa custody ng legislature. Okay, maraming salamat Sir Mora Encina Cruz. Mata natin dyan sa DOJ. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.